Nandito ulit tayo sa paborito nating kainan. At eto ang ating pagkain mga dre, no? Lugaw. Umorder din ako ng isang taco na tripe. Lugaw. Lugaw na hindi lugaw. Parang ano to mga dre, no? Naggisa ng manok, tapos nilagyan ng maraming tubig, tapos inilagay yung kanin. How much do I owe you? Pesos y dólares. So, yung kinain ko mga dre is 195 Mexican peso. Pagkatapos sa Canadian is $15.81. Andito ako ngayon sa Plaza La Fiesta. Inabangan ko talaga itong bus na to mga dre, no? Ito yung bus na papunta sa airport. Tinitingnan ko lang kung on time siya. Kasi kung sakali man, makakailanganin ko bang magpunta pa sa downtown para sumakay ng bus papunta sa airport. Bukas uuwi na ako mga dre, no? Gusto ko lang makita kung on time ba siya or dadaan pa talaga siya rito at napatunayan ko dadaan siya rito. So okay para sa akin. Yung mga nakaraang araw, naghahanap ako ng mabibilan ba ng almusal mga dre, no? Thank you. Ba, laki pala. Sa Saudi Arabia mga dre, no? Yung kubos, pupunitin mo lang, tapos sasaw-saw mo sa kinakain mo. O kaya, gaganyan-ganyan mo. Ang bilis naman makabusog ng pagkain nila. Umorder na ako ng isda mga dre. Yung pritong isda may kasamang kanin, 200 yun. Eto, magkano ba binayaran ko rito? Yan ang problema sa akin eh. Hindi ko natatandaan. 120 mga dre, no? 120. So murang-mura to. Hanggang dito may mga pulis mga dre, no? Kung saan may posibilidad na may turista, may mga pulis din doon. Merong naka-wheelchair dito mga dre, no? Kumakanta-kanta siya. Pagtapos siya kumanta, nag-iikot siya. Parang ano siya, nagbabasking siya. Kahit nakahinto na siyang kumanta, may lumalapit sa kanya, nag-aabot ng pera. Meron namang isa, nagtitinda ng mga ice cream stick. Parang napansin niya, walang bumibili sa kanya, mga dre, wala siyang benta, samantalang may produkto siyang tinitinda. Pagkatapos, yung isa, naka-wheelchair, kumakanta, may lumalapit sa kanya para mag-abot ng pera. Ngayon nagkwentuhan sila. Tapos pinapakita niya ron sa nagtitinda yung perang nakolekta niya na. Baka mag-change of career to si Manong yung nagtitinda mga dre, no? Kasi sabi niya nga, unfair naman, di ba? Nagtitinda ako, walang bumibili sa akin. Ikaw wala kang tinitinda, may pera ka, di ba? May nakukuha ka. Merry Christmas mga dre. December 24, 11:36 AM. Nag-withdraw ako mga dre, no? Naubusan ako ng cash kaya nag-withdraw ako. Medyo mahal yung yung charge nila sa withdrawal fee. Nasa mahigit $10 mga dre, no? 10 Canadian dollars. Sinasaway na yung mga naliligo kasi masyado nang malakas yung mga dre, no?
yung alon. Ayan o, meron na silang ano, banderang kulay pula. Ibig sabihin delikado na. Kasi sobrang lakas ng ano mga alon eh. Talagang aanuhin ganyan eh. Yung kakalad ka rin ka sa ilalim, papaikot-ikutin ka. Ganun na siya kalakas eh. May mga lifeguard din sila. Ito yung ano, yung tower ng lifeguard. Yan. Pasilba-silbato lang sila. At depende sa panahon. Yan, maglalagay sila ng banderitas mga dreno, ng bandera. Pula. Ibig sabihin, tama na. Hindi na safe. 8:51 ng umaga mga dre. Last day. Last day dito. Nakakalungkot din. Mamimiss ko yung weather. Kahit laging mahangin. Ang ayoko sa sandwich nila may ganyan no. May sili. May ewan ko ano yung mga ganyan. Hotdog na lang ako hot. What? Wala rin hotdog? Ano ba naman yan? Like I'm trying to get back to something. Ang aga mag-inom ng mga tao rito. Mag-inom ng alak mga dre, no? Alas 9 ng umaga. Go back to. Are you still there? How can I show that appreciate? Ready to go home mga dre, no? Ready. Ready to go home. Ito lang yung dala ko mga dre, no? May dala lang ako isang backpack tsaka isang maliit na bag. Iniisip ko na ano, kumbaga dalawa yung dalin ko, isang backpack. I mean, instead na maliit, bala ko isang backpack tsaka isang ano, yung maletang digulong. Kaya lang ang naisip ko, kumbaga baka mahirapan din ako kasi hindi ko alam yung wala akong idea tungkol sa lugar mga dreno. Sabi ko backpack na lang, mas madali. Lagay mo lang sa likod mo, that's it. Hindi ka na mahirapan kung ano pa man. Tapos naisip ko rin na pag sumakay ako ng bus, baka kailangan kong ihiwalay sa katawan ko yung maleta. So, andun yung tsansa na baka madali yung bag mo, mga dre, no? Mawalan ka, yung ganon. Pagkatapos, isa ring ikinonsider ko pa is yung oras ng dating ko sa lugar na to. Dahil nga DIY lang ako at sasakay lang ako ng bus, pinili ko talaga na dumating ako rito sa Cancun ng umaga pa, may araw pa. Nang sa ganon, kahit maghanap ako, is hindi ako kakaba-kaba. Yung ganon, mga dre, no? Apparently, kumbaga, napaka-safe ng lugar. Base sa experience ko, no? Kasi ang daming mga pulis, mga marine na nag-iikot, may mga nakaposte, nakatambay. So, andun yung ano, mga dre, no? Andun yung feeling na talagang, okay, safe dito. Kasi nga, di ba, dadalawang isip yung mga siraulo eh. Dahil ang daming alagad ng batas, mga dre, no? So, yun yung mga consideration na pumasok sa isip ko sa pagpapabook o sa pagdi-DIY. Yung oras ng dating, tapos yung maleta kong dala, di ba? At, kumbaga, okay din pala kung nagdala ako ng maleta na digulong nang sa ganun hindi mabigat yung bit-bit ko. Kumbaga, convenient din mga dre, no? Na nakamaletang digulong sana ako. Kasi hindi pala ganun kagaya ng iniisip ko yung transportation o yung pagpunta rito sa hotel. Kasi nga, pagbaba ko ng bus, hotel na agad mga dre, no? Mga 3 minutes walk lang eh. Ano pa ba? I think yung pinaka-importante talaga mga dre, no? Bago, kumbaga, yung kukunin yung hotel, tingnan nyo sa mapa kung nasan siya located. Kung gusto nyo dito sa Hotel Zone, may kamahalan dito. Lalo na kung summer kayo pupunta, yung peak season nila, talagang iiyak kayo sa, mga dre, no? Sa presyo ng mga hotel. May nabasa akong comment na sabi niya kung gagastos din lang ako ng $100 araw-araw pagdating sa pagkain, mas sulit pa daw siguro kung nag-ano ko all-inclusive. Hindi ko lang alam, wala akong idea, mga dre, no? Basta
ang nasa isip ko noon is makakuha ako ng murang tirahan. Kasi sa pagkain, may option ako eh. Di ba? Katulad yan, pwede akong kumain sa 7-Eleven, pwede akong maghanap ng mas murang pagkain. Nang sa ganun, tumama sa budget ko yung magagastos ko. Unlike sa all-inclusive, wala na akong ano ron eh. Kumbaga, wala na akong magagawa. Kung ano yung binayaran ko, yun na yun mga dreno, hindi ko na mapapababa yun. At I think kung kaya naman ng budget o kung pasok sa budget, magandang idea rin yung all-inclusive, no? At ang mapapayo ko lang sa inyo, kung all-inclusive kayo, lumabas din kayo dun sa hotel nyo, no? Kasi yun yung karaniwang ginagawa nila dahil all-inclusive yung package na nakuha nila pagdating rito sa Cancun. So, andun na lang sila. Kakain ka sa palagi, doon sa restaurant na kinakainan mo sa loob ng hotel. 'Di ba? So, basically, doon na umiikot yung mundo nila. Kasi, nasa tapat lang ng ano mo eh. Minsan, nasa tapat lang ng hotel mo. Yung beach eh. 'Di ba? Nandun lang yung dalampasigan, no? So, I think, mas maganda kung mag-explore din kayo. 'Di ba? Sa downtown Cancun, walang meron doon, mga dreno. Dead. Ganitong oras. I think, nagpunta nga ako kahapon, di ba? Alas 4 na eh. Umuwi ako, mag-alas 5 na. Walang meron sa downtown Cancun, mga dreno. Sa ganitong panahon na, kaya nga naisip ko na, kumbaga, gaano karami yung tao rito pag summer? At umaabot ba yung mga turista sa downtown? Kasi ito, hotel zone to, mga dreno. Nandito talaga lahat ng mga hotel, ng mga beach na mga ganda. Pagdating doon sa downtown Cancun, doon nakatira yung mga locals eh. So, may tao din kaya rito. Kasi pag umaga, mga dreno, parang ang makikita mo lang yung mga nagtitinda eh. Parang ano to, in a way, parang ghost town na. As in, mga dreno, empty, dry. Weather-wise, mga dreno. I think, ito yung best time na pumunta rito. Apakaganda ng dagat. Yun nga lang, maalon. Pero, wala ka nung seaweed. Kasi malaking problema dito yung seaweed, mga dreno. Marami nagsasabi niyan. At saka yung ganda nga ng panahon. Maaliwalas, kahit anong oras. Di ba? Ngayon, no, katanghali ang tapat. Hindi pala. Alas 11, mga dreno. Presko. Hindi ako pinawisan dito, mga dreno. Pero pag summer daw, naku po, talaga namang tagaktak yung pawis mo dahil sa sobrang init. Dapat niyo pong maintindihan na ano po to, parang isla, mga dreno, sa gitna ng napapagitnaan kayo ng dagat. So imagine yung init ng araw na magre-reflect sa lugar na to during summertime. Di ba? Para kayong ini-steam dito. Palagay ko ganun yung pakiramdam eh. Di ba? Gusto ko pa sana mag-extend. Mga dreno, actually tumingin na nga ako ng ticket. Sabi ko, okay, magkano ba yung ticket? Pag kinancel ko, kasi hindi ko marirebook tong ticket ko eh. Cancellation pwede. Tapos magparebook ako ng bago. Apakamura, $147, mga dreno, Canadian dollars, 147. Tapos tinignan ko rin tong hotel. Kung mag-i-stay pa ako ng 4 na gabi pa, $170 naman to. So, nasa $310 na ako, mga dreno. Pagdating sa pagkain, pwedeng balansehin ko na yun eh. Yun ang kagandahan, mga dreno, pag ikaw yung may hawak ng budget mo, pwede mong balansehin yung gastos mo sa pagkain. Pwedeng ngayong gabi, medyo treat mo yung sarili mo, di ba? Fancy yung pagkain mo. Kinabukasan ng umaga, may bilihan palang sandwich dito, tagwa 100 pesos. Diba? Or less than $10, ang laki ng sandwich. Yung ganun, kumbaga may freedom ka eh, para itama yung budget mo o kung saan ka makakatipid. Tumama din sa akin yung panahon ng pagpunta ko rito kasi nga, off-season to eh. Kaya mura yung mga tuluyan, mga dreno. Sa ngayon, eto, magkano? $24. Etong tinitirhan ko. Pagdating ng summer eh, parang times 8 yung presyo nito, mga dreno. Yun. Meron pala akong 40 pesos. Souvenir, mga dreno. Ayan ang wallet ko. Wala talaga, mga dreno. Ubos. Ito lang pera ko.
Terminal 3 mga dreno. Pag dumating kayo rito, dito kayo lalabas oh. Tapos nandito yung istasyon ng bus. Mamimili kayo dyan kung saan kayo papunta. Cancun, Playa del Carmen. Andito rin yung ano nila eh, Tren Maya. Air Canada. Dito tayo mag-check-in. Titingnan ko kung magbabayad pa ako kasi pinagbabayad ako sa online eh. Eh wala naman akong check-in mga dreno. Tapos nakalagay doon ng refundable pag nagbayad na ako. So kung magbabayad ako dito na lang, di ba? Ang kulit ng Air Canada mga dre. Kahapon pa lang pwede na ako mag-check-in online. So ang ginawa ko, nag-check-in ako online. Ngayon, syempre i-check mo kung may bagahe ka. Merong nakalagay doon na less than 23 kilos yung bagahe mo. Ititik mo yun mga dre, checkan mo. So checkan ko yun. Pagtapos ko checkan yun, sinisingil niya ako ng 768. Para saan? Eh, isa lang backpack ko, mga dre, no? Wala naman ako i-check-in. Pagkatapos bukod pa ron, meron pang nakalagay doon na handling fee. I-hold nila yung galing sa credit card mo yung handling fee na mahigit 800. So, kung magbabayad ako ng 700 para sa less than 23 kilos na backpack, pagkatapos yung 800 pa na handling fee, di mahigit 1.5 mga dre, no, na Mexican peso. So, ang ginawa ko, kinancel ko yung check-in ko. Tapos, anong tawag dito? Yung upuan given na yun, mga dre, no, na hindi ka makakapili. Pag pumili ka, magbabayad ka eh. Depende kung magkano, kung saan yung pipiliin mong upuan. Nilagay nila ako sa window side na walang window. Para gustuhin ko talagang pumili, umalis ako doon mga dre, no? Parang ganon. Eh, naisip ko, paano? Kung hindi po na yung aeroplano, di ba? Hindi makakalipat din ako. Kaya, ang ginawa ko, hindi ako nag-check-in mga dre, no? Hindi ako nag-check-in online. Tapos, sabi ko, kung may babayaran man ako, at least, dito mismo sa counter. Kumbaga, pwede ko silang kausapin. Kasi, pag sa online ako nagbayad ng bagahe, pag sa online ako nag-check-in, automatic magbabayad ako ng bagahe at yung ibabayad ko ng refundable. Ang tindi ng ng Air Canada. Medyo magulo mga dano, pero hopefully susundan nyo ako. Na kahit wala kang i-check-in, pagbabayarin ka nila. At pag nagbayad ka online, non-refundable yun. Kaya hindi ako nag-check-in mga dreno. Pagdating dito, hindi naman ako siningil. Yung upuan ko hindi napalitan. Pero wala akong binayaran mga dreno. Kung nag-check-in ako online, di na-scam ako ng Air Canada. Wala si Air Canada na scammer eh. Salidas. Buti na lang, hindi ako nagbayad ng upuan at wala rin akong balak magbayad ng upuan para malipat mga dreno kasi ang luwag eh. Dahil bakante. Tapos ang bakasyon mga dreno, kakaland lang. Salamat sa Diyos sa isang ligtas na biyahe. Ang smooth ng ride ngayon mga dreno, wala masyadong turbulence. Galing, salamat sa Diyos, hindi ako masyadong kinabahan. Sabi ko, ang ganda ng eroplano namin, mukhang bago mga dreno, tsaka parang maluwag yung mga upuan. Wala man lang charger ng cellphone kahit isa. Parang ito yung pinaka-economy nilang eroplano. Pero okay naman kasi nga medyo titignan mo maluwag yung upuan niya eh. Nauubos din pala yung tao dito. Empty. 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 Back to reality. Back to reality.
Thank you. Up, wait. Thank you. Tesla. Ang lamig sa Canada. Ayoko na dito. Pambihira mga Dre. Kanina lang plus eh. Plus 27 eh. Ngayon minus 15. Ay. Mas pag uwi mo ng pagkain. Ang dami mong labahan. Oh gosh. Buti nga hindi nag-i-snow, no? Ay, nakarating ba kami sulat? Kahit isa. Sa tagal na nawala. Wala nagsulat. Ano, wala na nakaalala. So, dito tayo sa bahay mga tren. Oh God, thank you. Thank you, Lord. Thank you sa isang safe na biyahe. Okay. So, see you tomorrow, guys. I made it. What's the rush?